Magandang araw, kaibigan. Ako si JV Sanayo. Tara na sa landas ng pag-asa. Basahin natin at pagnilayan ang Ebanghelyo ngayon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakakasumpong nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Malinaw ang paalala sa atin ng Ebanghelyo. Ang daan patungong langit ay mahirap at ang daang madali, maginhawa at maluwang, malamang sa hindi ay patungo sa kapahamakan. May kamag-anak, kaibigan o katrabaho ka ba na mahirap pakisamahan at lalong mahirap mahalin? Sige lang, pagsikapan mo lang at huwag mong sukuan. Siya marahil ang daan mo patungong langit. Hirap ka na ba sa iyong service sa simbahan, sa community, o sa trabaho mo? Kung alam mo namang ito ay para pa rin sa ikabubuti ng iyong mga mahal sa buhay, sige lang, kapit pa. Kasama yan sa sakripisyo mo patungong langit. Sabi nga ni Saint Teresa of Calcutta, ang ating modern day saint na kumalinga sa mga pinakamabaho at pinakamarumi, yung mga mahihirap sa lansangan sa India. Sabi niya, love until it hurts, love until it hurts no more. Hirap ka na ba sa pagkukumpisal ng iyong paulit-ulit na kasalanan? Inisip mo na bang wag na lang munang magkumpisal at bahala na si Lord? Ako, kaibigan, delikado yan. Yan mismo ang gusto ng diablong mangyari, ang magpasarap muna tayo sa buhay at kalimutang kasalanan ang mga gawaing tunay namang kasalanan kahit pa pagbalik ta rin pa ang mundo. Kapit lang, kumpisal lang ng kumpisal dahil anli ang kapatawaran ng Diyos sa lahat ng humihingi ng tawad sa Kanya. Isa lang naman ang kondisyon niya, ang patawarin mo rin ang mga nagkakasala sa iyo para patawarin din tayo ng ating Diyos Ama sa langit. Kung hirap kang magpatawad, alalahanin natin na tayo nga paulit-ulit na pinapatawad na ng Diyos. At huwag natin kakalimutan ang golden rule. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Yan ang susi sa mabuting pamumuhay at sa paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng tunay na pagmamahal sa kapwa. Alam ni Lord na mahirap mahalin ang kapwa, kaya sinabi niya ito para bang maisip natin na sa ating pagmamahal sa kapwa ay ito rin ang paraan upang tayo ay maging kamahal-mahal din naman para sa kanila. Kung ikaw ay na-bless ng pagninilay na ito, paki-like at paki-share mo na. Ayain na rin ang iyong mga contacts tungo sa landas ng pag-asa.